morning guys, kasabong Luzon, Mindanao, sa ating mga followers, sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga subscribers dito sa ating channel YouTube, Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, i-update ko sa inyo, ipakita ko sa inyo ang aking kaalaman sa ginagawa kong mga idea kung paano ko ang mga pamaraan sa aking mga itlog. Mayroon akong pina-incubate, mayroon akong ipalimliman. Ito na ang ipalimliman ko. Ito si ang pinaliliman ko sa talisay ko nga Grace, pang 21 days ngayon. Yan o, nagpisa lahat. Ito 12 piraso ito, kasi yung tatlo basa pa. Ito nga medyo basa pa dahil 21 days ngayon. Pero iwi ko na to sa bahay. Yan, mga malusog yan. Iwi ko na sa bahay itong 12. Iuna ko na to, mamay ng hapon yung tatlo. Iwi ko na rin. Dito sa to sa inahin, ilawan ko to. Ito ang pagpatunay ko sa inyo, kapag ang inahin mahusay, matinong maglilimlim, mapisa lahat ang lilimliman ng itlog. Sa 15 na itlog, 15 din ang magpisa. Samantala doon sa incubator, ang nagpapisa kong 20, 12 lang ang pumisa. Pero ito pala siya, hindi to itlog, hindi to anak nung pinalimlim ko. Kasi ang pinalimlim ko nga talisay na yun, yung Grison Glitter tawagin ko na linyada, pinalimliman ko ang itlog niya doon sa incubator. Pero itong pinalimliman ko, sarili niyang gawang paglilimlim mismo, hindi niya ito itlog ito ng gold at saka sweeter. Ito na siya, lahi na ng kinukontin ko pala na street comb na puti, white butcher. Ito na siya, oh. May mga puti na anak siya, lahi na niya ito puti na tinawag ko linyadang white butcher. Kaya para sa inyo mga kapatid, dito sa pagpalahi ng manok, kung mapanood nyo aking mga konting, makakuha talaga kayong kunting idea sa akin. Kasi iba, maliban sa pina-incubate ko, ang mga inahin kong naglilimlim, pinalimliman ko rin ng mga itlog. Mayroon pa nga dito isa kainahin, baka next week magpisa na rin. Ni-try ko 18 ang binigay kong itlog sa kanyang pinalimliman. Kasi ito 15 nagpisa naman lahat. Nagkadepende yan sa inahin. Kapag inahin mahusay, hindi panay akyat baba, nag-init palagi ang itlog niya, mabilis magpisa. Tulad dito, 21 days pa ito. Sa incubator, ang pagkuha ko sa mga sisiyo, naka-schedule 22 days. Pero ito 21 days, iwi ko na sa bahay. Ito ang sarili kong gawa na pamaraan. Isa pa unahin ko na naglilimlim. Pinalimliman ko talaga ng mga itlog yan. Pero karamihan sa mga inahin ko, di rin naglilimlim. Kasi ang naglilimlim ko ngayon, 3 inahin lang. Sa inahin kong ginagamit ngayon na 15 piraso sila na pinapaitlog ko, 3 lang ang naglilimlim niyan. Kaya ang nandoon sa incubator ang mga itlog. Marami na pong sisiyo na sa bahay din ngayon, nagaling mga incubator. Ito pa siya ang iwi ko ng gilimliman. Kaya kayong mga aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers, subaybayan nyo lang ang aking mga content na i-upload dito sa aking video sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Kasi dito tinuturo ko, pinapakita ko sa inyo ang totoo na nangyari, na experience ko, pinagdaanan ko sa pagpalay, ang mga pamaraan ko na nagkatotoo na nakaminos ako. Mas nakaminos tayo sa kung may inahin tayong naglilimlim. Kasi ang bayad ngayon minimum doon sa mga itlog sa incubator 8 pesos. Kung wala kang service, mamasahe ka pa, gastos pa. Tapos hindi pa sigurado kung nagbabayad ko, kung sigurado ba na magpisaan lahat yun. Ito sigurado na sa 15 nagpisaan lahat yun, o diba? Kaya dito sa aking content, kinukontent ko lang dito, ang itinuro ko lang dito sa inyo yung totoo, ito actual, ito pinakita ko sa inyo. Yan na siya, oh, mga malusog yan, oh. Ito ang tinawag natural, hindi nagdaan sa kuryente, ipinisa mismo sa sariling init sa manok na umuupo sa itlog na tinawag naglilimlim. Ang manok kasi naglilimlim, tulad ng sa akin, pag kinakain ko siya, pag nabusog na, doon nalaman ko siyang matino, kaya napisa ko lahat. Pag nabusog na siya, pagkatapos na kumain, inom tubig, babalik na kaagad. Pero ang inahin na
pag kumain na, kahit mo na, masyal-pasyal mo na, mamaya-maya pa, ilang oras pa bago babalik sa mga itlog, hindi maganda yan. Hindi ko pagpatuloy palimlimin yan, dahil sayang ang mga itlog. Kaya piling-pili ang inahin na palimlimin natin, yung matinong maglilimlim na hindi panay baba. Kasi sa kurinti, alam mo ba sa incubator, magkaroon ng problema kung panay brown out, lalo na may sakunaang panahon, may bagyo, malakas ang hangin, minsan nagbo-brown out, doon nagka-problema din sa incubator ang pa-incubate natin. Minsan konti lang pisain, minsan nga wala pa kung malas malasin. Pero dito sa naglilimlim, kung mahusay din na inahin maglilimlim, tulad nito 15, mahusay ang inahin ko naglilimlim, magpisa lahat ang 15 na itlog, 15 din ang naging sisiyo. Pero kung ang inahin din matino, magka-problema din, wala ding similya, kung lalamig lang din, pagbaba niya, mamaya pang tanghali, baba ng umaga, kakain, mahig-kahig muna, sinabi ko sa inyo, mamasyal-pasyal muna siya, mamaya naman tanghali, babalik, maglamig ang itlog, masisira lang din, mabugok, walang similya. Yan ang totoong karanasan ko na experience ko sa pagpalaki ng manok. Binahagi ko to sa inyo, itinuturo ko, pinakita ko ang aking mga videos mismo na actual, para nga mapaniwalaan ako, walang mawala sa inyo. Kung susundan nyo ang mga content, mayroon talaga kayong mapulot o matutunan dito sa mga content ko nga i-upload ko dito sa aking Kalyaw Kasabong TV channel. Yan totoo. Sa channel ko lang mapanood nyo kung paano ang mapamaraan ko. Bukod na nagpa-incubate ako, nagpapalimlim din ako. Kita ko sa inyo ito. Hanggang dito muna ko kasama. Bukas uli naman. Hayaan nyo, kay mga baguhan pa lang, subaybayan nyo lang ang mga content na i-upload dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, kasi ipapaliwanag ko sa inyo, ipakita ko sa inyo ang totoong ginagawa ko na tapat na mapanood nyo nga walang dinagdag, hindi lang hanggang salita. Pinakita ko sa inyo kung ano ang katotohanan, dahil sa mga content ko lang ito, katotohanan lang, ang kaalaman ko lang, yan lang ibabahagi ko sa inyo, kaalaman ko lang mismo, hindi ko kumukuha sa ibang kaalaman o ibibigay impormasyon sa inyo, dahil magiging sinungaling ako yan. Sarili kong gawa ang pinapakita ko sa inyo. Yan lang, tingin sa pagsunod.